So, eliminated. Isa na lang, no? Yung natitirang bulag, nilagay sa buntot. Ako po, tagal manghula. Pero ang hula niya sa bandang huli, alam ko to, laruan ko to. Ay, sa wakas, mukhang may tatama na. Anong hula? Lubid. Patay. So, ang tanong, may tumama pa sa mga bulag? Pero remember, kaya sila nanghula ng ganyan, kasi hindi pa sila nakakita ng isang elepante. Paano makakakita ng elepante? Bulag nga eh. Makakakita ka ba kung bulag ka? Tama ba? Di ba? So, basically speaking, ang sagot dyan ay partially right, mostly wrong. Somehow may tama ang mga bulag kasi binis lang naman nila yung kanilang knowledge doon sa mga bagay na nalaman na nila. Agree? Agree. Pero the rest are wrong. Ibig sabihin, majority are wrong. Malayo sila sa katotohanan. Agree? Ganyan din ang practice ng medicine. Example. Si ate na lang. Si ate. Si ate ang pasyente ko, halimbawa. Bukod tanging niyang complaint, nangangawit na batok. Tandaan niyo, nangangawit lang ang kanyang batok. Nagpatingin siya sa akin. Nangangawit na ba kayo? Okay. Nagpatingin siya sa akin. Wala. Dahil lang sa nangangawit yung batok. Ano posibleng sakit pag nangangawit ang batok? High blood. Okay. So, binipi ko. Pwede na kayong doktor. Tama yun, ha? High blood. Binipi ko. Pag BP ko, 200 over 100. High blood? High blood. So, anong gagawin ko? Bibigyan ko siya ng anti-hypertensive. Ang isang gamot na ibibigay ko para sa kanyang ugat, at susunod na gamot para sa kanyang puso, para hindi bumilis mag-hypercontractility. So, yung unang gamot para sa ugat na bamuka, pinigyan ko siya ng amlodipine. Pwede rin namang nifedipine. Pwede rin namang nicardipine. Basta gamot na may mga ipin-ipin para yun doon. Okay. Ginigyan ko siya ng gamot para sa puso. Para bumagal ang tibok ng puso. Ang binigay ko, atenolol. Pwede namang carvedilol. Pwede rin namang propranolol. Pwede rin namang atenolol. Basta may mga ulol-ulol. Okay. Okay na, ano? Kaso, ito. Pag tayo ni ate, lumagutok yung dalawa niyang tuhod. Tunog ng rheumatoid arthritis. Dahil bata pa siya, ilang taon ka natin? Juvenile rheumatoid arthritis. So, ito na. Pwede ko namang hindi yun gamutin. Pero, pwede ko rin siyang gamutin at tama naman yung diagnosis ko, bakit i-refer ko pa siya sa kaibigan kong doktor na espesyalista?